Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ngayon ang topic na kung saan ito po ay related sa tourism industry. So alam nyo ba na sa topic ko ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ba yung magiging posibleng mangyari sa tourism industry sa Pilipinas. So bago ang lahat, bago ko po ipagpatuloy ang aking topic, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So isa sa pinangangambahan ngayon na problema sa tourism industry ay yung madaming posibleng canceled booking. So sa panahon ngayon kasi na marami talagang apektado dahil sa oil crisis. Alam nyo ba na marami ng mga canceled booking talaga sa mga resort, lalo na yung mga tourism industry talaga. Kaya ang epekto nito ay posibleng hihina talaga ang tourism industry. So sa buwan ng April at May, yan, posible talagang hihina ang tourism industry sa ating bansa dahil sa posibleng canceled bookings, kasi posible kasing tataas yung pamasahe ng mga eroplano, mapadomestic at saka international flights. Ito po ay dahilan sa posibleng kakulangan o maubusan ng jet fuel. So ano ba ang epekto nito sa ating ekonomiya? So kung mangyari ito na talagang yung jet fuel ay kunti na lang yung supply, posible talagang magmahal yung pamasahe ng mga eroplano na pa-international at saka local. Kaya ang epekto nito sa ating tourism ay talagang hihina. Talagang kailangan talaga ngayon is mag-prepared. Kung may extra pera, talagang mag-ipon talaga, kasi sa panahon ngayon hindi natin alam kung hanggang kailan pa ito matatapos yung krisis na naranasan natin ngayon sa Pilipinas at pati na sa ibang part sa mundo. Kaya ngayon, importante na dapat is kailangan natin ngayon is magtipid talaga. Kasi lalong lalo na sa mga resort, mga restaurant na talagang kailangan talagang ayon ay magtipid. Lalong lalo na po pagdating sa LPG. Kung hindi naman kailangan, huwag masyadong gamitin, kasi kailangan natin ngayon ng estimated cost of living. Kasi pag hindi naman kailangan, kagaya ng kuryente, pag medyo matumal, dapat patayin na yung ibang hindi naman masyadong kailangan. Lalo na pag maliwanag pa, kailangan patayin yung ilaw, lalong lalo na pag nasa labas ng kusina o di kaya sa labas ng mga restaurant. Kung kailangan, kung pwede na i-off yung mga saksakan, mas maganda, para lang sa ganun ay makakatipid ng energy. At the same time, makakatulong yan na makatulong tayo sa kumpanya na makapagtipid sila, kasi ngayon apektado talaga mga restaurant, mga resort o mga hotels o mga tourism industry dahil nga sa posibleng canceled bookings ng mga guests o gusto na mag-travel, ay posible talagang i-cancel nila kasi mangamba sila na posible talagang tataas palalo yung presyo ng plane ticket. Pero sa panahon nitong darating na Semana Santa ay meron pa talaga, hindi pa naman natin talaga super apektado. Pero sa pagtungtong ng April, May hanggang sa susunod na buwan, hindi natin alam talaga kung anong posibleng mangyari sa tourism industry. Kaya iba pa rin yung prepared ka, at lalo ngayon sa sobrang taas ng presyo ng gasolina at diesel. Marami talaga mga jeepney driver, mga tricycle driver at mga negosyo ang apektado ngayon. Kaya importante ngayon magtipid. Kung hindi naman kailangan puntahan ng isang lugar, lalong lalo na pag sa mga nakamotor, ay mas maganda ay magtipid. Pero ngayon napaka-advantage din kasi merong ganitong brand
na ginagamit ko is nakakatulong sa akin kasi sa panahon ngayon is talagang sobrang taas ng mga bilihin ng gasolina at saka diesel. So ako, buti na lang meron akong e-bike. Nakakatulong to kasi sa estimated cost of living at yung gastos ko talaga kung ako ay magko-commute pauwi sa amin ay talagang aabot ng 500 halos yung pamasahe balikan. Pero nung ito ay ginamit ko na tong e-bike na to ay talagang malaking tulong kasi wala na akong gasto sa pamasahe. So grabe kung iisipin mo yon, kung 500 pesos ang ginagastos ko halos kada linggo sa pamasahe, sa loob ng isang buwan is 2,000 din po yung natitipid ko sa pamasahe. Kaya malaking tulong sa panahon ngayon na meron akong e-bike. So advantage kasi sa halagang 20 pesos lang naman yung full charge ay kahit isang araw mo pang i-biyahe, basta mga short distance lang, hindi naman basta ito nalulubat kasi pag tagbilaran panglaw lang sa isang araw, pag balikan lang o 3 beses, hindi pa ito nalulubat. Kaya nakakatulong to, sobrang tipid kasi sa halagang 20 pesos na full charge, malayo na yung pwede mong mapuntahan. So grabe, yun yung posibleng mangyari sa atin ngayon dahil sa kasalukuyan pa rin na nagyera sa Middle East. Hindi natin alam kung kailan talaga matatapos. Kaya importante ngayon is dapat magdasal na lang tayo na sana ma-okay na yung panahon, na wala na sanang oil crisis para wala na talagang maepektuhan ang mga negosyo, mga tourism industry. So sana mas ma-okay na yung panahon talaga. At sana hindi darating talaga sa point na magla-lockdown kasi sa tingin ko baka magla-lockdown talaga kasi pag ito ay patuloy pa rin yung digmaan sa Middle East. Kasi siyempre, dami mga negosyante na talagang bihira na lang sila magbabiyahe sa mga transportasyon nila kasi sobrang mahal ng diesel talaga na umabot na ng 120 na halos o mahigit 100 yung per liter. Kaya grabe. Kaya ngayon, kailangan is magtipid. Kung hindi naman kailangan bumiyahe sa lugar na yan, mas maganda ipagpaliban muna nang sa ganun ay makatipid kayo sa gasolina. Pero kung kailangan talaga, lalong lalo na pag may mga trabaho, so kailangan talagang i-sacrifice mo talaga kasi wala nang choice. At least kailangan mo kasi sa trabaho. So yun lang po, maraming salamat po.